Ayan, so nag-start na recording natin. So, ito yung derivation guys ng law of sines. So, i-recall ko lang to. Oblique triangles, di ba? So, yung formula natin, yung opposite side A, tsaka yung opposite angle, is equal sa opposite side, tsaka sine ng kabilang angle. Or A over sine A equals B over sine B, and equal to C over sine C. So, yung ginawa ko, nag-drawing ako ng perpendicular line from line AB. Ayan. So, dinote ko to as H. So, itong H na to, that is the segment CD, guys, 'di ba? So, pwede akong gumamit ng sine function na H over opposite over hypotenuse, 'di ba? H over B. H over B. Panoorin nyo na lang yung recorded. Teka lang. Yan. Pwede natin panoorin na recorded para di na tayo magtagal. So, naka-share screen na ako ngayon, ha. Naka-start na rin ang recorded ko. Ayan. So, sabi dito, sin A is equal to H over B. Di ba, using the sine function that is opposite over the hypotenuse nitong triangle ADC, di ba? So, pwede rin ako gumamit ng sin B. Ayan. Sin B is equal to opposite, di ba, H, tapos over A. Ngayon, pwede ko tong i-transpose using cross multiply. Ilipat ko siya doon para makuha ko yung H. Ayan. So, yung H ko is equal to B multiplied to sin A. Tapos, dito naman sa baba, yung aking H is equal to A sin B. Di ba, guys? Nakikita nyo ba? Delay pa rin ba siya? Ayan. So, pwede kong i-equate yung dalawa, guys. So, H equals H ko, no? H is equal to H. Ngayon, pwede kong kopyahin tong value ng H tsaka tong value ng H dito sa kabila. So, ang mangyayari, B sin A is equal to A sin B. So, pag dinivide ko to both sides by sin A sin B, sin A and sin B, panoorin na lang natin na recorded, guys, no? Kung nagde-delay pa rin siya, paano kayang gagawin ko? Ayan, kung di-divide ko to by sin A sin B, ang kakalabasan ay, sa maka-cancel yung sin A dito sa left equation, magiging B over sin B is equal to A over sin A. Diba? Dito sa left, ay sa right equation, maka-cancel naman yung sin B. So, pwede ko kasi paghiwalayin sila, eh. Diba? So, na-prove na yung sine law. Basic lang, diba? That is the sine law. So, pwede rin natin gawin yon kung mag-drawing tayo ng perpendicular line dito. Same lang yung kakalabasan niya. Diba? Next. Okay naman sa akin, eh. Tignan nyo.
So, okay na. Na-derive na natin yung law of sines ngayon. So, mag-solve tayo ng problem given two angles and non-included side. So, tignan natin to. So, yung steps natin, solve for the third angle using the sum of angles formula. So, yung, di ba yung angle natin, pare-pares siyang, same siyang, pag pinag-plus natin ng tatlong angle ng isang triangle, 180 degrees, di ba? So, try natin i-solve yung problem number 1, guys. So, this will be the concept. Dito ko isusulat yung derivation natin. Ayan. Siguro papatayin ko muna yung internet ko dito, guys, para hindi na siya masyadong maging delay. Ayan. So, this is the oblique triangles, guys. Ayan. Tignan natin to. Ayan, diba? So, problem number 1 tayo. Parang di na makapag-discuss ng matino, Desktop. Ayan. So, tignan natin. So, problem number 1 tayo. Tatanggalin ko na to. Ayan. This is problem number 1. So, kapag meron daw tayong... Ano yan? Hindi na po para sa file. Hindi na delay? Delay po din. Delay po, sir. Paano kaya yan? I-upload ko na lang yung recorded na, guys. So, ganito If angle A is 80 degrees, ayan, mag-drawing ako ng lines. So, assuming this is 80 degrees. Ayan, angle A is 80 degrees. Angle C is 60 degrees. So, siguro dito na yung angle C. So, ito yung angle A. Ito yung angle C, guys. So, yung angle A daw is 80 degrees, di ba? And yung angle C is 60. Tapos, yung side A, given daw na 20. Yan, 20. Side C is equal to 20. Determine the values of the other sides and the third angle of the given oblique triangle. So, ang una kong gagawin, I will solve first the other angle dito. So, ipagpa-plus ko yung tatlong angle. So, this will be your, wait lang, side C pala yung A, side A yung given. Ayan. Side A is equal to 20. Diba? Angle A, 80, angle C, 60, and side A is 20. So, una kong gagawin, I will find first the value of angle B. So, ito kasi yung angle B ko, and I will find the value of that angle. Diba? So, angle B, so, A plus B plus C. Yung tatlong angles daw na yan, pag pinag-plus, is equivalent to 180 degrees. No? Siguro magbibigay ako ng bagong link kung nag-delay pa rin siya. So, A is 80, plus B, hindi given, plus C is 60, is equal to 180. So, wala pala akong calcu. I-open ko lang calcu ko dito, guys. Ayan. So, 180 minus 60 minus 80. That is 40. Ibig sabihin, yung angle B is equal to 40. Ayan. So, angle B is equal to 40 degrees.
Ngayon, na-solve na natin ng angle B. Ngayon, pwede ko na malaman yung ibang side. So, kailangan natin i-solve kasi yung side B and side C, di ba? So, para ma-solve yun, yung side B and side C, ganito lang. So, A, 20, over yung opposite niya na sine 80, di ba? Sine of 80. It is equal to, try natin i-solve muna yung B. Di ba alam na natin na 40 degrees to? So, B over sine 40. Ayan guys So, para malaman ko yung value ng B, that is equal to, so, sine 40 lang, multiply ko dito sa 20 over sine 80. Ayan. 20 sine 40 divided by sine 80. That is 13.054. Ayun, nasolve na natin yung side B. Next is the side C naman, guys. Para ma-solve yung side C, gagamitin ko rin yung yung A. So 20 over sine 80 pa din is equal to yung side C over sine 60. Ayan guys. Yes? Paano nga po ulit nakuha yung B? B? Cross multiply lang po. Sine 40, i-multiply nyo siya dun sa 20 divided by sine 80. Try nyo. Pakita ko yung Tama, sir. Nakita nyo na ba? Hindi po, sir. Ayan. Ay, di pala naka-on yung wifi ko. Hindi na siya delay, no? Nakikita niya na? Hindi na ako magbibigay ng bagong link. Medyo delay pa rin siya. Medyo delay lang siya, no? So, ayan. Ganyan ang ginawa ko. 20 times sine 40. Dito. Divided by sine 80. Kaya nakuha ko yung B. Yung side B. Ngayon, ganun din gagawin ko sa side C. Guys. So, ganito. Sulat ko 20 times sine 60 divided by sine 80. So, ang kakalabasan yan, ganito guys. Ayun. It is equal to 17.588. Is equal to 17.588. 58. Tama, no? Ayan. So, yan yung solution. Nasolve na natin yung problem number 1. So, yung hinahanap kasi natin yung side C, side B, tsaka yung isang missing angle. So, tandaan natin, basta ipag-plus natin yung tatlong angle, lagi yung 180. Bakit itanong niya, sir, saan galing itong 180? So, kapag triangle kasi, basta ipag-plus mo yung tatlong angle niya, automatic 180 yon. Kahit anong triangle pa. Ayan guys Next. Meron pa ako isang problem dito, yung problem number 2. Given, kapag given yung isang side lang yung given, tapos given yung dalawang angle. Ayan, solve first the third angle using the sum of angles formula, and solve for the remaining sides using the law of sine. Yun yung steps natin guys. So problem number 2 tayo. Ayan. Problem number 2. Dadahan-dahanin lang natin guys kahit hindi natin matapos yung discussion. It's already 10 AM. So meron lang tayong 1 hour para mag-solve. Or para mag-discuss. So if angle A is 80 degrees, angle C is 60, and side B is 13.054. Determine the other values of sides and third angle
of the given oblique triangle. So, kamukha lang siya ng number 1, di ba? Kaso, yung side B yung given. So, try natin. 80 degrees. Yan. Approximately lang yan, ha. Hindi yan exact. Ayan. So, ayun, guys. Oops, nawala. Saan na? Naging white pala siya. Ayan, okay na. So, pwede ko nang isulat, guys, yung values. A. Ito ay C. Ito yung B. So, yung angle A is 80 daw. Ito namang angle C is 60 degrees. Yung nawawala yung B. So, ganun ulit ang gagawin natin. A plus B plus C is equal to, laging 180 yan, guys, ha. Ayan. So, 80 plus B plus 60 equals 180. Yung nasolve natin kanina to, so angle B is equal to 40 degrees, di ba? So, ito yung hinahanap natin ng angle B. This is 40 degrees. So, ang given yung side B. Opposite side B. So, B is equal to 13.054, di ba? Ngayon, pwede na nating malaman yung ibang side using the law of sines. So, ano lang, using law of sines, 13.054, di-divide ko siya ng sin 40. Equal yan sa itong side C, or side A muna. Side A over sin 80. A over sin 80. Ayan. So, pwede na nating masolve, guys. No? 20. So, sin 80. 20 yung A, no? A is equal to 20. Tama ba? Opo. Ayun. Opo, sir. Tapos, tama kaya tong case na to. Next, yung side B naman. Yun pa rin ang gagamitin natin. O kaya yung A na. 20 over sin 80. Since alam na natin to, na 20, pwede natin gamitin itong A. Either B or A yung pwede natin gamitin dyan, guys. So, pwede ko rin gamitin itong A. Diba? A is 20, diba? Nasolve na natin. A over sin A is 20 divided by sin 80. Equal yan sa side C divided by yung opposite. Ito yung side C natin, guys. Yung opposite angle niya is the angle C, which is 60. So, lalagay ko dito sin 60. So, ayan. Sin 60 times 20 divided by sin 80. Yan. 17.588 din. Kamukha lang nung kanina, di ba? 17.588 units. Ayan. Walang unit ng given, kaya ganyan na lang. So, problem number 2 yan. Next is, tignan natin yung isa. Law of sine pa din yan, di ba? So, meron tayong case number 2. Sabi dito, guys, given two sides and an angle opposite any one of them. So, pwede kasi mangyari dito na invalid yung given triangle. So, ganito guys. Case 2, which applies to triangle for which two sides and the angle opposite one of them are known. So, it is referred to as the ambiguous case. So, marami kasing pwedeng mangyari, kaya tinawag siya ambiguous case. So, pwede ka kasi maka-form ng isang triangle. Pwede ka maka-form ng two triangles, or pwede kang walang ma-form na triangle kapag ganyan. Now, guys, so, kapag no triangle, yung value daw ng A is less than H. Yung value kasi ng H natin, guys, is B times sin
A using dun sa trigo natin, di ba? Next, pwede tayo makapag-form ng one triangle. This is just a right triangle, guys. Kapag naging equal daw yung A sa H, makakapag-form tayo ng one right triangle, guys. Nawala. Tapos, yung pangatlo, ay tama, pangatlo. Makakapag-form tayo ng two triangle, guys. Kapag nangyari na mas malaki yung A kaysa dun sa H, guys, 'di ba? H is equal to B sin A. Ito yung height niya, 'di ba? Using the trigo function. And pwede tayo makapag-form din ng isang triangle kapag daw yung A is greater than B. Ayun. A is greater than B. Dalawa kasi pwede mangyari dyan. Pwedeng yung A mas malaki sa H. Pero mas maliit siya sa B. And pwede rin mangyari na mas malaki yung A kaysa sa B. Kaya makakapag-form tayo ng isang triangle lang. So kapag nangyari na ganito, i-open ko yung concept. Wala dito, no? Napunta dun sa isang ano eh. Ayan. Napunta dito, guys. Yung concept. Ito, tanggalin ko lang dito. Ayan. So, ito yung concept natin, no? Open ko lang. Case number 2. Itong case number 2, this is an ambiguous case. Anong, may nag-chat? Dili na naman ulit, no? So, case number 2 is the ambiguous case. Ayan. Tama ba spelling ko? Ambiguous case. Ayan. Stack up, sir. Ambiguous. Nag-stack up ba? Doon pa rin sa message ngayon sa screen namin, sir. Wait lang. So, ambiguous case, di ba, guys? Ayan, case number 2 is the ambiguous case. Kapag daw meron tayong isang mag-drawing ako ng isang right triangle, I-flip ko siya horizontally. Ayun. Meron akong side B. Side B. Ito yung side H ko. Tapos, yung side A ko, nag-vary yung length niya. Pwedeng hanggang dito lang yung side A. Ayan, yung unang case, A is less than H if, ito yung A ko, papahabain natin na papahabain yan. So, yung unang case ng ambiguous case, ayan, ito yung A. Kunwari, A is less than H, mas maliit siya sa H. Wala kang ma-form na triangle dyan. No triangle. Kapag naman nangyari na yung A natin hahaba pa siya, and marireach niya yung yung H natin. Kunwari, ganito nakahaba yung A mo. Yung given na A, take note, given yung isang angle, theta. Dito. Tawagin na lang natin yung angle A siya. Ayun. So, kapag nangyari na yung A, pangalawa na tong case, if A is equal to H, makaka-form tayo ng one right triangle. Guys. Ayan. Next one, yung pangatlo. Kapag naman nangyari na yung A, diba? If A is
nangyayari dyan guys is, ang tawag dito, if A is greater than H. Ayan. Pero less than B pa din siya. Ayan. Less than B. Lalagay ako ng B dito, guys. If B is greater than A, but A is greater than H, makakapag-form tayo ng two triangles. So, ang mangyayari, yung A natin, pwedeng mag-vary papunta dito. Ayan. So, ganyan. Iikot lang yung A, guys. Kunwari, ito yung side A ko. Ayan. Kunwari, this is my side A. Iikot lang siya, guys. Imagine niyo gumagalaw yung side A. Ayan. Side A. Ayan yung side A, guys, oh. Pwede ka makapag-form ng isang A doon, tsaka isang A doon. So, para may imagine natin, guys, iusog ko yung triangle. Yan, isog natin banda dito. Meron akong isang side A dito. Gawin ko na lang din pula para alam nyo na yun talaga yung A na tinutukoy ko. So, tatanggalin ko tong A dito. Mag-form ako ng isang A dito. Since mas malaki na siya sa H, pwede siya mag-lie dito. So, ito yung A. Diba, ganito yung haba ng A mo. Pag nirotate ko siya, papunta doon. Iikot siya, tapos pupunta siya doon, guys. Ayun. Same lang ang sukat ng dalawang yan. So, magiging A siya dito. So, sa dalawa yung mga form kong triangle, guys. Etong triangle na to. 1, 2, 3. Yan yung mga form kong unang triangle. Ayan. Tapos, yung pangalawang triangle naman, makakapag-form ulit ako ng isa pang triangle, guys. So, ganito yung kakalabasan niya. 1, 2, and 3. Ibig sabihin, two triangle yung na-form ko, guys. Kapag daw B is greater than A but less than H, two triangles yung mga form natin. Ayan, two triangles. Kapag naman nangyari, yung A natin is greater than B, A is greater than B, no? Nag-vary kasi yung A natin. Yan yung tinitignan natin, yung side A. So, what if yung A ko nag-vary siya? Tanggalin ko na to. Tanggalin ko rin to, guys. Ayan. Ito yung triangle natin, di ba? Yung A ko, nangyari, mas mahaba na siya ngayon sa B. Let's say this is your A. This is your side A, guys. Mas mahaba na siya sa B. So, ang mangyayari dyan, gaganon siya. Ayan. Mas mahaba na siya sa B. So, this is now your side A. Sana na-imagine nyo yung pinapa-imagine ko sa inyo, no? And pag dinaretso natin yan, ito yung H. Ito na ngayon yung A. So, yung pang-apat na case natin sa ambiguous case, if B is less than A, one oblique triangle ang ma-form. One oblique triangle. Ayan. Yung pwede nating ma-form dyan. So, ganun yung solution natin sa case number 2, guys. Ayun. Okay na ba, guys? Hindi na siya delay. I-upload ko naman to, guys. Don't worry. Yung video na to. So, mag-solve tayo ng problem, guys, para maintindihan pa natin lalo.
So, number 2. Problem number 2 tayo. Ay, number... Ano number na tayo? Number 3. 3. Number 3 na tayo, no? Tama. So, ito yung problem number 3 ko, guys. Ayan. So, ito yung steps ng problem number 3. Solve for the second angle using the law of sine. And solve the third angle using the sum of angle formula. And solve for the remaining side using the law of sines. Try natin. Problem number 3 tayo. Tanggalin natin to. Yan. Problem number 3. So, tignan natin guys. Ito. May basican lang natin yung mga problem. So, ayan. This is problem number 3. If angle C is equal to 60, side C is 17.588. Ayan. Mas maganda kasi gumawa pa ako ng iba pang problem eh. Para do sa different cases. Ayan. Angle C is 60. Agawa muna ako na right triangle siguro. Ayan. Rotate ko. Flip horizontal. Ayan. Angle C is 60 degrees, guys. This is 60 degrees, angle C. Side C is 17.588 and side A is 20. Kunwari, ito yung side A ko. A is equal to 20. So, ang gagawin ko, alamin ko muna kung ilang triangle ang ma-form bago ako mag-solve. Para malaman, kailangan ko kunin tong H. So, H is equal to opposite over hypotenuse. So, 20 sin 60 siya. Opposite, H over hypotenuse 20. Tapos nililipat ko dun sa kabila yung 20 using cross multiply. Baka malito kayo eh. So, 20 sin 60. 20 sin 60 is 17.320. 17.320. Ayan. Ay, 321 pala. 3205. 3205, diba? 321. Ayan. So, ngayon, nalaman ko na yung C, yung H ko is 17.321. Ngayon, this is now less than 17.588. Ano ibig sabihin? Ibig sabihin, pwede dito. Pwede dito yung C. Guys. Ayan. Pwede rin dito sa kabila. Yung side C kasi given siya 17.588, diba? Ibig sabihin, dalawa yung ma-form natin triangle dyan, guys. Nakikita ba natin? Ayun. This is side C. This is side C also. So, anong gagawin natin? So, given yung 17.588, diba? Ayan. So, try ko. Hindi given yung dalawang side, diba? So, side C, A. Ayan. C is 17.588. Try kong i-solve tong angle dito. Tsaka yung angle doon. So, dalawa yung ma-form nating angle, guys. Isang greater than 90, tsaka isang less than 90. Ayun. So, kukunin natin yung dalawang angle na yan, guys. So, yung angle
Tignan natin. This is angle A, number 1. This is angle A, number 2. So, kailangan, ang lalabas dyan, isang greater than 90, tsaka isang greater than, isang less than 90, tsaka isang greater than 90, guys. Yung vertical angle niya is same. Kung mag-drawing kasi ako ng angle dito, guys, ganito Kung mag-drawing ako dito, nag-lag pa din. Ayan. Kung mag-drawing ako ng angle dyan, tsaka angle dyan. Pag nag-drawing ako ng isang vertical line dyan, yung angle na ma-form dito, ng vertical tsaka yung side, itong vertical na to tsaka yung side, equal lang sila, guys. Yan, na-imagine nyo ba? So, tignan natin. Solve natin yung dalawang angle. Angle 1, angle A1 and angle A2. So, ganito lang, guys, C over sin C is equal to A over sin A. Diba, guys? So, ang mangyayari dito, yung C, given siya na 17.588 over sin, ano ba yung C natin? Sin 60, diba? Yung A given 20 over sin A. Ngayon, yung cross multiply, ganun siya. So, sin A is equal to 20 sin 60 divided by 17.588. Guys, ayan. So, try natin kung yun yung 0.90. Yung angle number 2. 20 sin 60 over 17.588. Ayan, 0.9848, diba? 0.9848. Ngayon, para mapalabas ko yung angle 2, shift sign. Shift sign. Yung sa calculator nyo, no? So, ang lalabas dyan, sin negative 1. Tapos, 0.9848. Kung mapansin natin, yung ilalabas ng calculator natin, take note, dapat naka-degree kayo. Yung nilabas ng calculator natin is 79.99, which is 80. Less than 90 degrees siya. Angle 2, A2 is 80 degrees, diba? So, 80 yung automatic na lalabas dyan. Kasi yung calculator natin, nag-solve siya ng nag-solve lang siya ng acute angle para sa mga value nito. Ngayon, kung gusto natin makuha yung isa pang angle, angle number 1, i-solve natin ng angle number 1, guys. Ganito So, di ba alam na natin na 80 to? So, automatic, alam din natin na, so, automatic equal siya dito, guys, sa angle na to. Tignan nyo. This is 80. This is also equal to 80. Since yung na-solve natin, 80 degrees, di ba? So, 80 yung 80 yon, tas 80 din yung isa. So, para makuha tong angle 1, 180 minus 80 mo lang, guys. So, angle 1 is equal to 180 minus 80 mo lang. That is equal to 100 degrees. Diba? Since itong angle 1, itong A1 plus A2 is equal yan sa guys? 180. Always. So, nakapag-form tayo ngayon ng theorem na angle 1 plus angle 2 is equal to 180 degrees, guys. Ayan. Kaya yung na-form natin na angle 2, makakuha natin ng angle 1 din. A1 is equal to 180 minus 80. Ayan. Ito yung theorem natin, guys. Tandaan nyo yan. Ibig sabihin, dalawang triangle yung ma-form natin dito sa klase ng problem na to.
So, this is ano, two triangles formed. Ayan. Ngayon, isolve na ngayon natin yung mga sides. So, side B muna. Using A equal to 80 degrees. Solve natin yung angle B. Dalawa na ngayon yung angle B natin. Di ba ito yung angle B? Ngayon, meron tayong isang angle B dito. This is B1. B1. And yung ma-form natin na angle dito, that is B2. So, yung B1 ko ngayon, so A2 muna tayo, A2. So, yung B2 is equal to 180 minus 80 minus 60. That is equal to 40, di ba? 40. May nag-chat Delay po, sir. Oo nga, no? Delay talaga, no? Tapusin ko lang itong problem. Ayan. So, ma-solve na natin yung side B. A. Given yung A natin na 20, di ba? Tama ba? 20 over sin, ano yan? Sin 60, tama ba? Sin 80 muna. Is equal to 17.58, hindi. B over sin 40 pala. Tama ba? So, ngayon, masolve ko yung B. 20 sin 40 divided by sin 80. So, ang sagot ay 13.054. So, ito yung B2 natin. B2. 13.054. Yung sukat niya, no? Yung A2, ay given na pala tong A. Fix na pala tong A na 20. Tapos fix din yung C. So, yung B lang yung nagbabago dyan. Magkakaroon tayo ng B1 and B2. So, try natin using angle A is equal to 100 degrees. So, solve natin ng B1. 180 minus 80. Hindi. Minus 100 minus 60. 20 degrees na lang, di ba? So, try natin using 20 degrees yung B. So, 20 over sin 80. Hindi, sin 100. Kasi 100 na yung ginamit natin. Ito yung ginamit natin, di ba? Which is 100 degrees. Ngayon, pwede ko na ma-solve yung B1. Side B1. That is equal to sin 20. So, B1 is equal to, cross multiply lang. Sin 20 times 20. 20 sin 20 divided by sin 100. 6.946. 0.95. 6.946 sa akin, guys. Ayan, 946. So, dalawa yung na-form natin triangle. Ibig sabihin, dalawa yung possible answer kapag yung isang side natin is greater than H. So, yun yung unang step na gagawin nyo, guys. First step, alamin nyo muna yung height ng triangle. Pag nalaman nyo na yung height, tignan nyo yung isang side kung mas malaki ba siya dun sa H. Kung equal lang sila o kung mas malaki siya dun sa kabila. Ayun. Or kung mas malaki ba tong side C dito sa side A, guys.
Kapag ganun lang yung nangyari, isang triangle lang yung ating mapo-form. 'Di ba? Basic lang guys, 'di ba? Isang pitik lang. Nakakadugo ng utak, sir. Nakakadugo ba 'yan? Try ko stop. Stop ko muna 'to.